Magsitayo po ang lahat at sama-sama nating awitin ang pangbungad na awit. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Sa simula'y sinaloob mo, O Diyos, kaligtasan ng tao. Sa takdang panahon ay tinawag mo, isang bayang lingkod sa iyo. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo na bang lahat? At sumaiyo rin. Panahon ng Adbyento, panahon ng paghahanda para sa pagdating at pagharap natin sa ating Panginoong Jesucristo. Upang tayo maging marapat sa pasimulang ito, halina't magsisimuna sa ating mga pagkakasala sa pagkatiyaan ang magiging hadlang upang ang pagharap natin sa Panginoon ay hindi maging kapanapanabik at kapakipakinabang. Kaya pagsisihan natin, sabihin natin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at at sa inyong mga makapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos. Patawarin sa ating mga sala, patnubayan tayo kasamang ating pamilya, ngayon hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Yumuko tayo at patuloy tayong humingi ng awa sa Diyos para sa ating mga pagkakasala. Humingi rin tayo ng awa sa Diyos para sa ating mga problema upang hindi tayo makabitaw sa Kanya at upang anuman ang mangyari, tayo ay kupkupin niya. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa panahon ng Adbyento, hindi sinasabi at hindi inaawit ang gloria. Kaya yumuko na po tayo at ibulong na sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan, kami ay makapisan sa iyong pinag-aharian. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat at pakinggan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos.
Sa unang pagbasa, ipinababatid ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Jeremias na dumarating na ang kaligtasan ng kanyang bayan sa pamamagitan ng pagdating ng isang matuwid na sugo niya sang-ayon sa kanyang pangako. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi ng Panginoon, dumarating na ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at sa Huda. At sa panahong iyon, pasisibulin ko ang matuwid na sanga ni David. Paiiralin niya ang katarungan at ang katwiran sa buong lupain. Sa mga araw ring iyon, maliligtas ang mga taga-Huda at mapayapang mamumuhay ang mga taga-Jerusalem. At sila'y tatawagin sa pangalang ito, ang Panginoon ang ating katwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Sa iyo ako tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sa sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya ay yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Tapat ang pag-ibig, siya'y umaabat at tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalimay siya'y kaibigan at tagapagturo ng tipan niyang banal. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Sa ikalawang pagbasa, inaanyayahan ni San Pablo ang mga taga-Tesalonika na pagbutihin ang pamumuhay ayon sa natutunan sa kanila. Taglay ang panalangin pag-alabin ng Panginoon ang kanilang pag-ibig sa lahat ng tao. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, palaguin nawa at pag-alabi ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus kasama ang mga hinirang niya. Isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon. Pamumuhay na ayon sa iyong natutuhan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo, buhat sa Panginoong Hesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Alleluia, 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 alleluia. Pag-ibig mo'y pakita, lingapin kami tuwi na, iligtas kami sa dusa. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad,
Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan. Sapagkat mayayanig at mawawala sa kanilang landas sa mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahon yun, ang anak ng tao ay makikita nilang dumarating na nasa alapahan. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, mag-alala kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakhawan at paglasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na iyon na hindi handa, sapagkat darating iyon ang di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Adbyento na naman, parang kailan lang. Konti na lang, Pasko na naman! Pero bakit ganun? Yung mga pagbasa sa araw na ito, sa unang linggo ng Adbyento, lalong-lalo na yung Ebanghelyo, parang hindi naman yata pampasko. Parang pangkatapusan pa nga ng mundo! The reason is this. Pag sinabing Adbyento, ibig sabihin pagdating or coming. Dalawang uri ng pagdating ni Jesus ang dapat ay pinaghahandaan at pinananabikan natin. Ang una, ay yung picture ni Kristo sa Belen. Yun yung first coming. Yan yung sa December 25 ay isa-celebrate natin. Pero may pangalawa, yung hindi pa nangyayari, pero siguradong mangyayari. Ang parousia, ang second coming, when Jesus will come to us as Christ the King upang hukuman tayo batay sa naging buhay natin. Sa dalawang uri ng pagdating na yan, itong pangalawa, ang mas dapat na pinaghahandaan natin, ang mas dapat na pinananabikan natin. Father, sa narinig ko kanina, paano naman kami maghahanda? Paano naman kami mananabik? Katapusan yung narinig ko kanina, katapusan ng sandaigdigan. Dito po papasok yung halaga ng pagtingin natin sa mga mangyayaring yan. Kasi kung ang pagtingin natin talaga sa mga mangyayaring yan, kung literal man mangyayari yan, kung ang tingin natin dyan ay katapusan, ay talaga, nako. Ano ang nasa dakong paraan? Bunga ng malikot na pag-iisip, likha. Alam, matatakot ka talaga. Dudug, dudug, dudug. Tapos Pero kung ang magiging pananaw natin dyan ay hindi katapusan, kundi simula lamang ng ating katubusan, kundi katuparan kalubusan, lalong-lalo na ng mga pangako ng Diyos na sa atin ay binitawan niya noon pa man, iba ang ating magiging pakiramdam para dyan. Narinig natin sa ating unang pagbasa kung paanong nangako ang Diyos sa mga Israelita. Ililigtas ko sila. Magiging payapa ang bayang Jerusalem. Etc. etc. Ito ngayon ang pinanghawakan nila upang sa kabila ng mga problema at pagsubok, hirap na naranasan at nadama, hindi nawala ang pag-asa nila. Kasi may mangyayaring maganda. So kung ang panghahawakan natin ay ang mga pangako ng Diyos sa atin, talk about heaven, 1 Corinthians 2 verse 9, no ear has heard, no eye has seen, no mind has ever imagined what God has prepared for those who love Him. Ang ganda ng heaven kung makakaisip ka ng napakagandang lugar sa buong mundo. Narating mo man o hindi pa ito, pag samasamahin mo lahat na maiisip natin magagandang lugar, wala yan sa kalingkingan ng kalangitan. Yan ang ating mararanasan. At ang sabi ng Panginoon sa bahay ng Ama, maraming silid, kung hindi kayo sinabi ko na sana, totoo yan. Ipinangako niya yan for those who love Him. Ngayon, if we truly love God, we obey His commands, magiging iba ang pakiramdam natin.
sa sinasabing end of the world o end of our life here in this world. Kahit pa makaranas tayo ng paghihirap, may pag-asa, may mangyayari kasing maganda. Hindi ako matatapos. Ako ay mas malulubos. Sana makatulong. Halimbawa, imagine, may isang maliit na alon sa dalampasigan. Alam niyo naman yung maalon sa dalampasigan. Di ba yung alon, maliit lang, hahalik lang sa lupa yan, babalik na naman. Hahalik lang sa lupa yan, babalik. Ganyan-ganyan lang. Ganyan lang buhay ng maliit na alon sa dalampasigan eh. Hanggang sa makita niya, may isang malaking alon, ilang talampakan ang laki, papunta sa kanya, naku po, it will crush me, it will destroy me. Yun ang feeling niya. Hanggang sa, ayun na nga, sumalpok na nga sa kanya. Ganun na lamang ang kaba niya. Pero, buhay pa ako. At mas lumawak pa ang reach ko. Kasi na-realize niya, yung malaking alon na yon, parte siya. Hindi siya basta isang alon. Siya'y parte ng malawak na karagatan. Yun ang kanyang kalupusan. Mga kapatid, alam po ninyo, same with Christ coming. Pwedeng, kung yan man na literal, matatakot ka syempre kahit papuano. Pero, sa moment ma-realize mo, nandyan si Jesus, nandyan ang katubusan mo. Aba, iba ang magiging pakiramdam mo. Ganun din kapag namatay tayo. Siyempre, sino ba naman ang hindi matatakot kahit paano sa kamatayan? Pero kapag nahimasmasan ka na at nagising ka na, nasa langit na ba ako? Ay, naku! Ang ganda dito. Dapat pala dati na ako kinuha eh. Ito to. Kasi you will realize, ay, hindi ako patay. Ako ay buhay. Hindi ako nasira. Ako ay mas nabuo pa. Hindi ako natapos. Ang pangako ng Diyos sa akin tungkol sa langit ay mas lalong nakumpleto, mas lalong nalubos. Amen! Nakumbinsi ko na po ba kayo? So gustong-gusto nyo nang mapunta ng langit? Amen! Pwede na bang mamaya? Yan sabi ko nun naman eh. Ganon. Isa pang naisip ko in an effort na i-convince pa kayo, Naisip ko lang, saan ba nanggaling yung ugali natin na dapat ay yung kamag-anak, mahal natin. Kahit nga tayo, pag namatay, gusto natin pag pinaglamayan tayo, maganda, maayos tayo kahit pa paano. Yung iba nga, last will pa ito, gusto ko ganito. Kaya nga nauso yung mga expression ganda ng ayos. Parang natutulog lang. Galing nang mag-ayos sa kanya, bumata. At kaya nga sa kabilang banda, patay na, pinipintasan pa. Mare, ay oo, nakita ko. Ano yon? Hindi pantay ang kilay. Yung lipstick, di ba? Napakatingkad naman. Tsaka yung damit, di ba? Oo, mga marites, Pati patay, pinagpepiestahan. Sasabihin ni Marites, ganon. Sasabihin naman ni Maricon, ganito. Marico, confirm. Maricon. Ay, nako. Ano man pakialam ninyo? Palit kaya kayo ng patay? Kung bakit? Kinakailangan ba maayos? Kinakailangan ba maganda? Nandun lang naman, nakahiga lang. Lalabas ba yan? Ipaparada pa ba yan? Di ba't nakataklob lang naman yan? Pag nilibing yan? Yung nanay ko nga Mahay. Sabi ni mama, sige, umapayag na ako sa gusto mo na pag namatay ako, ipakremate mo ako. Basta, ano po yung basta? Basta iburol mo muna ako. At gusto ko, mas pagandahin mo ako. May ganun pa, Pero saan nga ba nanggaling yan? Again, tanong ay ito, kailan ka nagpapaganda? Kailan ka nag-aayos? Pag sa bahay ka lang? Hindi. Kapag may pupuntahan ka. At mentras, espesyal ang pupuntahan mo. Ganda ni Lola. Di ba? Hindi kaya, mga kapatid, yang arte ba yan? Yang tradisyon ba yan? Yang pananaw na ba yan? Na kapag tayo pumanaw, dapat kahit papaano maayos na ganyan? Hindi kaya, in our hearts, yan ang dinidikta sa atin. Kasi ang sabi ng Bible ay parang, God planted eternity into our hearts. Hindi ka ba nakakapagtataka, di ba? Parang sa puso mo, sa isip mo, hindi ka lang para dito Hindi kaya yun ang ating nararamdaman?
na kapag namatay tayo, mayroon tayong espesyal na pupuntahan. To whom and to where, we are not different. We are part of it. Tayo ay galing sa Diyos. Ang ating hininga, ang ating breath, ang ating espiritu ay galing sa Kanya. Babalik sa Diyos, hindi upang matapos, kundi upang mas makumpleto at mas malubos. Kaya pwede ba, once and for all, ayusin natin to. Kasi ayaw ko yung kinatatakutan natin, yung pagharap natin anytime kay Kristo. Ayusin natin to. Huwag nating iisipin, huwag nating sasabihin, katapusan ng mundo. Ang isipin natin, ang sabihin natin, katuparan ng pangako para sa atin ni Kristo. When your time comes, when my time comes, huwag natin sabihin, oh no, tapos na ako. Sabihin mo kahit malumanay, oh yes, matutupad na ang mga plano para sa akin ni Jesus. Amen. Something na po pwede nating i-apply kahit sa pang-araw-araw nating buhay. Lalong-lalo na kung meron tayong mga problema o pagguho ng mundo, paggunaw ng mundo na ating nararanasan. Because come to think of it, may iba sa atin dito ang nakararanas ng ganito. May iba sa atin dito ang makararanas ng ganito. Yung bang hindi mo na kinakailangang maranasan detalyado kung totoo man yan, yung pagkagunaw ng mundong yan. Hindi mo na kinaalintana yan, lalo pat mayroon ka ng pagkaguho ng mundo na ngayon pa man ay naranasan. Like what? Sige nga, may lalala pa ba? May mas nakasisindak pa ba sa panluloko ng asawa mo sa'yo na mahal mo? May mas lalala pa ba sa kawalang utang na loob sa'yo ng anak mo sa kabila ng maraming sakripisyo mo? May mas lalala pa ba sa kawalang hiyaan sa'yo ng kapatid mo na dati natulungan mo, ngayon ay kung ano-ano lang sinasabi at ginagawa sa'yo nito? May mas lalala pa ba sa problema na gusto mo na ang pamilya mo ay maging buo pero parang hindi na mangyayari ito? May mas lalala pa bang problema sa ang kalusugan mo ay nagdi-deteriorate na? Sa ang kabuhayan mo ay pasadsad na, gayong mas marami ka pang gustong gawin at ibigay para sa mga mahal mo. Ano pa yung problemang ganito? Yung scale na ganito, yung gravity ay ito. Hindi nga ba't kapag ang problema ay ganito? I think you will all agree with me. Hindi ko naalintana kung magugunaw bang literal ang mundo. Kasi mas gugustuhin ko na maranasan ang pagkagunaw literal ng mundong ito kaysa magunaw ang mundo ko. And that is ang pamilya ko. Right? Kaya sa mga taong nakararanas ng ganyan, ha? At sa mga taong makararanas ng ganyan, just the same, ang payo ko ay yung sinasabi ko pa kanina pa. Panghawakan mo ang pangako ng Diyos sa iyo. At sa kabila ng lahat ng ito, mayroon pa rin siyang magandang plano na dapat ay pakaabangan mo, naisin mo. Yung plano na, yung pangako na, makikita mo sa Biblia. Kapatid, there are many promises of God in the Holy Bible. Basahin mo. Hindi yung lagi na lang ako nag-explain sa inyo. Basta kayo. At kahit kung minsan di ka magbasa ng Biblia, alam mo sa isip at sa puso mo, may binubulong ang Diyos sa iyo. Hindi nga ba't nandun pa rin ang pag-asa mo? Kasi may itinanim siya sa iyo, may binubulong siya sa iyo, may iniimpel siya sa iyo, may maganda pang mangyayari sa iyo. Gagaling ka pa, makakaahon ka pa, makapag-move on ka pa, may magmamahal pa sa iyo, may matitira pa sa iyo, may mangyayari pang etc. Paniwalaan mo ito sapagkat, kung natatandaan po ninyo 2 Sundays ago, at naulit nung nakaraang Biyernes ito, ang sabi ng Panginoon, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Na paborito kong i-translate sa paraan ko na ganito. Lahat ng bagay lilipas, lahat ng bagay mababago, pero hindi ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Kapag sinabi niya, kapag nilagay niya sa isip at sa puso mo, madelay man dahil sa pagkakamali ng iba o pagkakamali mo, itutuloy at itutuloy niya ito. Basta bumalik ka sa pagkapit sa pangako ng Diyos na ito para sa iyo. Come to think of it, hindi mo na dapat naririnig ang message na ito kung hindi totoo yung sinasabi ko. Isipin mo, hindi aksidente yung pagkapunta mo dito. Hindi ka na dapat nagdarasal at nagsisimba dito
Kung sa tingin mo at kung sa naniniwala ka, wala nang magandang mangyayari pagkatapos ng lahat ng mga pinagdaraanan mo. Yes, obviously, ikaw yung pumunta dito. Obviously, ikaw yung nagdarasal. Obviously, ikaw yung umaasa. Pero wag mong iisipin na yan ay sa sarili mo lang talaga. God is inspiring you. Umunta ka doon sa Our Lady of Lazaret, Quezon Parish. God inspiring you. Makinig ka sa live stream kay Father Fidel. God is inspiring you. Magdasal ka pa rin, umasa ka pa rin. Kapatid, akala mo lang ikaw. Ang totoo, sa Diyos, matagal ka nang nakabitaw. Kaya't kung bakit hanggang ngayon ay nandiyan ka at umaasa, ang totoo, siya ang may hawak-hawak sa iyo. Nakabitaw ka na, hinabol ka lang niya. Alam po ba ninyo na yung sermon na ito, hindi ito ang sermon ko kahapon. 4 masses ako kahapon, anticipated mass. Sabi ko bago ako matulog, inabot ako ng 12:00 ng hating gabi. Hindi ito eh. Ito ngayon yung sermon ko. So if this rings a bell in your heart and in your soul, itong message na ito ay para sa iyo. Never stop praying. Never stop trusting. Never stop hoping. Sinearch ko sa dictionary yung pagkakaiba ng wishing at hoping. Ang wishing, it pertains to something impossible pala. Ang hoping, it pertains to something possible. Bakit? Saga ng sarili ko. Para sa akin, when you hope, hindi ka umaasa sa iyong sarili, kundi sa Diyos na alam mong makapangyarihan, tapat, at mabuti. Kaya kapatid, never stop hoping. Even if your world is already crumbling, is already shaking. Ang sabi sa ating gospel reading, stand erect, raise your head, for your blessing, your redemption is coming. Kapatid, let me end with this. Ang Advent is tungkol to watching. Pagmasdan mo, yun ang ibig sabihin ng Advent. Be watchful. Pero hindi ito, sangayon sa ating narinig na ebanghelyo, hindi ito yung parang sinasabi ng Panginoon sa iyo, ibukas mo ang iyong mga mata para makita mo ang pagkagunaw ng mundong ito. Sa palagay niyo, yun ang mensahe ng Panginoon, kung literal man na magugunaw ang mundong ito. Pakikita niya sa iyo, tingnan mong mabuti. In the same vein of thought, na para bang ang gusto ba ng Panginoon sa iyo ay ganito, bukas mo ng maigi ang mga mata mo upang makita mo pa yung mga pangit na mangyayari sa mundo mo, sa pamilya mo, sa buhay mo. Ganun ba ang Diyos? Kung ikaw nga na magulang kapag may nakikitang bayolente o hindi ka nais-nais ang anak mo, ano ang tendency mo? Tinatakpan mo ang mata. Tingnan. Ganun ba ang Diyos? Kaya yung message ng Advent na be watchful, ang sinasabi ng Panginoon dito, pagmasdan mo, may mangyayaring maganda sa buhay mo. Parating na ito. Marami ng pangit na nangyari sa iyo. Anak, narinig ko ang hinagpis mo. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Parating na ang biyaya, ang pagpapala. Ito sana hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Upang anuman ang ating pinagdaraanan o pagdaan ng problema, hindi tayo bumigay, hindi tayo mawala ng pag-asa. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong Makapangyarihan siya. magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Alam Wala sa expression ng Diyos yung magagawa dead end na, ang no way na. In God, there will always be a way. kung ako Because He is the way. Sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong Wala sa bokabularyo ng Diyos ang salitang imposible. Kaya alisin mo yan sa isip mo. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Hindi ko man nakukuha ang gusto ko. Hindi lang ito ang makapagpapabuti sa kalagayan ko. Alam kong diringgin ng Diyos. Ang Diyos ay hindi naubusan ng paraan upang pagpalain niya ako. Kung ako'y magtatapat, hindi ko man makuha,
may ipapalit siya, may ibibigay siya. Sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang Alam samo. kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, lagi niyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Pasimplihin natin. Sinasabi ng Panginoon, sa kabila ng mga sakripisyong nararamdaman mo at dinadanas mo, huwag kang bibitaw sa pananalangin. Never stop hoping. Kasi may biyayang parating. Ang gusto ng demonyo, hindi mo na makita ito. Kaya i-discourage ka niya. Sasabihin niya sa'yo, huwag ka nang umasa. Huwag kang maniwala sa kanya. May magandang mangyayari pa. Sapagkat hindi mo dapat naririnig ang mensaheng ito ngayon kung wala ng magandang plano para sa iyo ang Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah. Hindi siya magkukulang maniwala. Hallelujah! Hallelujah. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Sige nga, kailan mo siya nasubok sa kanyang kabutihan? Hallelujah! Kung nasubukan mo ng Panginoon ng maraming beses at maraming dahilan, hallelujah! Wala ka dito ngayon. Hindi ka magdarasal, hindi ka magsisimba, hindi ka asa. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Kaya alam mo sa puso mo, may mangyayari pang maganda sa iyo. Kaya sabihin mo yan, i-claim mo yan. In the name of Jesus, the name above all names, good things will happen, blessings will flow. Kung lalapit ka kay Jesus, maaring matagalo, maaring madalayo, pero may magandang mangyayari sa iyo. I-claim mo yan. Huwag mong mababayaang mawala sa puso mo yan. Kung lalapit kay Jesus, magiging masaya ka pa. May magmamahal pa sa iyo. Gagaling ka pa, gagaling pa ang mahal mo. Mabubuo pa ang pamilya mo. May matitira sa iyo. Magsitayo tayo. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa Panginoong mapagmahal at mabuti. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, Ikaw ang aming pag-asa. Panginoon, Ikaw ang aming pag-asa. Para sa simbahan, upang tulungan niyang maging laging handa sa pagdating ng Panginoon ang mga binyagan at ang buong sangkatauhan. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming pag-asa. Para sa mga taong nawawalan na ng pag-asa at lakas, at para sa mga nagdurusa, upang sila'y mabuhayan ng loob at pag-asa kay Kristo, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming pag-asa. Para sa mga namumunong nasa pamahalaan at sa mga naghahangad mahalal, upang hindi nila labis na hangarin ang salapi, kapangyarihan at kayamanan ng daigdig. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming pag-asa. Para sa ating lahat na natitipon ngayon, upang ihatid natin ang pag-asa na dulot ng pagdating ng Panginoon at ang pagbabago ng puso tungo sa pagbabahagi. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming pag-asa. Para sa mga kapatid nating yumao, upang makamit nila ang kaligtasan sa pagharap nila sa anak ng tao,
Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming pag-asa. Mang maawain, digin ang aming mga panalangin at tulungan kaming maitayo ang isang sambayan ng makatarungan at malaya at puno ng pag-asa hanggang sa muling pagbabalik ni Kristong aming Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat at awitin ang awit sa paghahanda ng mga Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa't mga pusong tapat. Samo namin ay iyong dinggin, kalak at kapayapaan, nawa ay kamtin. Itong alak at tinapay, mga bungang taglay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa't mga pusong tapat. Samo namin ay iyong dinggin, kalak at kapayapaan, nawa ay kamtin. magsitayo ang lahat. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon paman ay amin ang pinakikinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasamang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas rin. sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitapok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning. At ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin, maging katawan at dugo ng iyong anak at sa aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito ang kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya, Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo, lalo na mga pamilyang narito, ay mas mabuklod sana sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Pakisama po sina Bishop Joey, Bishop Cirilo, Bishop Manuel, Monsignor Mar, Monsignor Jimmy, Monsignor Jojo, Monsignor Sabino Benco, Monsignor Manahan, Father Bert, Father Ristan, Father Edwin, Father Ronald, Father Chiki, Father Froy, Father Empay, Father Danny, kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng Lazaro at ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso. Lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming
sana sa amin at huwag mo kaming lipain dulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masasama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, sa mga problema na hindi namin kayang malampasan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi po niyo noon sa iyong mga alagad, sinasabi niyo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin niyo po ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalong-lalo na sa aming pamilya, ano man ang aming maging problema, ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Pagbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Holy Spirit, kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin na kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong lahat ay inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagkapalang pang magpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Abang Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa baing lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Alalahanin muna natin ang ating mga minamahal na yumao. Yabang
Ngayon ay nasa buwan pa rin tayo ng Nobyembre. Sa bawat pagluhog ang ating itutugon, ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ang gilyo naming pumanaw sa piling ng poong Mga mahal. anghel, mga banal, lahat kayong nasa kalangitan, Santa Maria, aming inalalo na hali kayo at samahan. Ang gilyo naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang gilyo naming pumanaw sa piling ng poong Sa mahal. ilaw na walang hanggan, kapayapaan kailan may pagkamti ng may kapal. Ang gilyo naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, muli naming niyahabilin sa iyo ang aming mga kapatid na yumao na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo po silang pababayaan, pamalagin mo silang buhay sa iyong piling alang-alang sa iyong awat pag-ibig, patawarin mo na sana ang kanilang mga kasalanan kung meron pa mang natitira na bahid sa kanila. Dala lang po ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling, ipaabot mo sa kanilang aming pagdalangin, ang aming pagmamahal, ang aming pagpapahalaga, ang aming pagpasalamat, at naway muli kami magkasama-sama at magkasalo-salo sumasaganang hapag ng buhay na inihanda mo sa amin sa kalangitan noon paman, sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sa katahimikan ng ating puso, sandali, isipin natin ang mga pangalan, pati na ang mga itsura ng ating mga minamahal na yumao. Pagdasal natin sila, personal. Sa paraiso, magkikita-kita muli tayo. Samahan mo na kayo ng mga santo. Kahit na may nauna, tayo rin ay magsasama-sama upang lagi tayong lumigaya sa piling ng Diyos Ama. Pero sa ngayon, muli, paalam mo na sa inyo, ang pagmamahal namin ay lagi niyong baunin, lalong-lalo na ang awa at pag-ibig ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hindi kita malilimutan, kailan ay di mapapayan. Hindi kita malilimutan, kailan ay di mababayan. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik, sa pagpunta niyo po dito, sa mga binibigay po ninyo. Una, panalangin. Pangalawa, yung inyong mga kakayanan. Pag napagsasama-sama natin, tuloy-tuloy po ang ating pagkapagawa ng ating simbahan, pati na ng kumbento. Maraming salamat po. Patuloy po nating tangkilikin ang ating souvenir shop na ang kinikita ay napupunta sa ating parokya, sa ating simbahan. Gayon din ang ating mga alkansya. Sana po itangkilikin nyo rin ang 3 Nails and a Crown. Kung hindi pa po tayo nakapag-subscribe, YouTube channel 3 Nails and a Crown. At salamat po sa mga tumutulong po sa atin, kay Kuya Jerry Ramos, kay Engineer Rick, at kay Kuya Maria, Boying Mariano, nagpapahiram sa atin ng ating parking. Sa lahat po sa inyo, maraming salamat. Sa lahat ng mga kasama natin sa live stream, yung mga nagpapadala din through our GCash and bank account, maraming salamat po. Sana po, kapag pupunta po kayo dito, kanina may bumulong na naman sa akin, naligaw daw sila, huwag niyong ikakalimutang i-type in yung Muson Central Terminal. Muson Central Terminal. San Jose del Monte City, Mountain View. Ito lang po, katapat po lang kami noon. Bukod sa Our Lady of La Salette Quasi Parish, kasi naliligaw for some reasons na hindi namin alam. So pasensya na po, maraming salamat. Primo Event Solutions sa ating sound system na walang bayad, sa ating mga madre, nagpapahiram ng ating shim, maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain tayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat po sa inyo. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O
Nazaret. Salamat sa pag-ibig, ang bayan sa iyong bisig, napalusok na bulaklak na lumbalik. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang bilin kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis, sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Mahal na Birhen ng Nazaret, Panalangin